Ayan. Magandang hapon mga Q, welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Q TV. So sa video nito mga Q, ay i-share ko po sa inyo yung ginawang pagbabasa ng tarot card ni Ma'am Jassy Dagasdas. Kung naalala niyo po siya, nagbigay rin po siya dati ng vision sa pagkawala ni Jovelyn Galliejo. So ngayon mga Q ay binasahan po niya ng tarot card si Joros Flores mga Q. Ito rin nating opinion po niya ito dito po sa pagkawala po ni Joros Flores. Pwede na paniwalaan, pwede namang hindi mga Q. So sinend lang po sa akin to. Actually hindi ko talaga alam na gumawa po siya ng pagbabasa ng tarot card dito po kay Joros Flores. So kanina lang po yan mga Q, kanina lang po na-send sa atin. Ayan, at gusto ko rin pong i-share sa inyo kasi yung iba, dito lang talaga nakaantabay sa YouTube natin. Ayan, hindi na po talaga ako nag-upload muna ng video sa Facebook. So dito na muna para mas limited lang po talaga halos yung makakakita ng mga ano natin kasi ayoko rin ng sobrang daming marites mga Q. So ito mga Q, ayan, ang pagbabasa ng tarot card ni Ma'am Jassy Dagasdas dito po kay Joros Flores. Panoorin niyo po. Hi everyone! So ngayon ay babasahan natin ng tarot cards ang isang batang nawawala. Ang sabi nila ay nalunod daw ito sa ilog or dagat. Pero hindi ako sure kasi hindi ako nakapagbasa or nakapanood ng kahit ano tungkol sa case na to. Nagbase na lang ako sa details ng pangalan. Kasi ayoko naman magkaroon ng bias dito sa readings ko at gusto kong ako mismo yung makakita through cards. But anyway, syempre disclaimer tayo na kung ano man ang sasabihin ko dito, lahat yon ay base sa energy na sasagap ko, sa interpretation ng cards, sa symbols at sa aking intuition. Okay? So, syempre napaka-importante pa rin na abangan natin kung ano yung kalalabasan ng investigation na makinaukulan tungkol sa kasong ito at hindi natin ito pinangungunahan. Okay? So, based sa mga question at request ng ating mga followers, doon tayo magbabase sa ating readings. Okay? So, start na tayo guys. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng batang ito ay si Joros Flores na ilang araw na daw nawawala. So, tingnan natin kung ano ba ang sasabihin sa atin ng mga tarot cards at ng ating gabay tungkol sa kaso niya. Okay? So, eto guys, nakabuno tayo ng cards. Ngayon, sisimulan natin i-interpret to isa-isa. Pero sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba yung mga cards na nakuha natin. Okay? So guys, no, base sa ating naging cards dito, medyo mabigat yung energy na nasasagap ko dito. So sa first question na ginawa ko, ano nga ba yung tunay na nangyari kay Joros Flores? Okay? So ang The Devil card kasi ay madalas kaugnayan siya sa pagtatapos or pagkakulong o kaya pagkakaroon ng kadena. Okay, sa isang sitwasyon na hindi maganda. So posibleng may mga puwersang nagkokontrol o may taong sangkot na hindi mabuti ang intensyon sa pagkawala ng batang ito. Okay? As per the 10 of Cups kasi, karaniwan, itong card na to ay nagpapakita ng kaligayahan, ng magandang sign, okay? Pero dahil kasama ito ng ibang cards na medyo mabigat ang energy,
posibleng may connection ito sa isang taong kakilala or malapit sa kanya. Okay? So, the Magician reverse, isang indikasyon ito na merong panlilinlang, manipulation, or pananamantala. May taong maaaring gumawa ng paraan upang lituhin yung sitwasyon or merong nagsisinungaling sa pangyayari. Kung makikita niyo yung The Magician reverse siya. Pero kung makikita niyo may red din dito yung symbol ng card. Okay? So, sa interpretation ko dito sa tatlong cards na to, posibleng may pananamantala or panlilin lang na nangyayari. So, maaaring mukhang may taong may alam o may ginawang manipulasyon sa nangyari sa pagkawala ng batang ito. Okay? So, ang question na ginawa ko sa number 2 ay ano yung posibleng lokasyon niya? Okay, actually itong cards niya nagpapakita at nagpapahiwatig ito ng confusion or parang may doubt doon sa sitwasyon. Sa nakikita ko dito kasi may mga pahiwatig itong nagbibigay na may posibilidad na posibleng nasa isang lugar siya kung saan may nagtitipon, possible na bar na malapit sa ilog or sa dagat or mga event place. Okay? So, meron din akong nakikita dito na maaaring malapit sa isang pagawaan or construction site na may mga gamit. Okay, pero may connected pa rin to sa water kasi as per the Three of Cups. Okay, so may pahiwatig din kasi itong cards niya na nag-i-indicate na sinadya itong itago or ilayo. Pero I hope na mali ako, kasi pero nagbibigay siya ng hint na may ganitong klase yung cards niya, Next naman, ang question na ginawa ko dito sa pangatlo is kung mahanap pa ba siya. Okay? Or kung may foul play bang nangyari. So, meron siya ditong 6 of Cups reverse and then 8 of Wands reverse. Tapos, ang symbol niya ay bone. And then, meron din siyang the Temperance reverse. So, sa nakikita ko dito, yung 6 of Cups kasi nag-i-indicate to ng isang bagay mula sa nakaraan na hindi naayos o isang trauma. Posibleng may mga taong may kinalaman talaga dito. Kasi yung 6 of Cups is may kinalaman sa past. So, possible na may misunderstanding sa mga nakaraan. Then, biglang boom, pumutok, 8 of Wands din nandito. Ang simbolo ng buto kasi dito, paaaring nagpapahiwatig ng pagkakadelay sa paghahanap sa kanya. So, posibleng mahirapan talaga sa paghahanap, o kaya hindi agad sila makakuha ng tamang impormasyon sa lugar kung nasaan man siya. The Temperance reverse, posibleng, kasi ang simbolo ito ay ang babaeng may hawak na kalis, Maaaring nagpapahiwatig ito ng meron din part or parang meron ding nasa authority ang hindi gumagawa ng tamang way. Kasi ang symbol niya is police na naka-reverse. So, meron mga taong nasa authority ang hindi rin gumagawa ng tama. So, or may nililihim. Sa interpretation ko dito, mukhang may taong nagsisikap itago yung totoong pangyayari. At maaaring hindi talaga totally ganap yung mga taong, yung mga impormasyon na nakakalap or binibigay. So, may mga confusion dito. So, kaya nag-i-indicate ito ng delays at saka mahihirapan silang hanapin kung nasaan man siya. And then, sa nakita ko dito, yung fourth question kasi na tinanong ko dito, kung mahanap pa ba siya, meron tayong the High Priestess and 8 of Cups reverse and then 8 of Pentacles and 8 of Pentacles reverse, So, sa nakita ko dito, may mga lihim pa na mabubunyag soon. Mukhang may mga impormasyon na hindi pa lumalabas at maaaring may isang babae na nakakaalam ng totoong nangyayari. May babaeng involved dito na nakakaalam. Okay, so 8 of Cups naman ng reverse, posibleng maaaring bumalik ang isang bagay na nawala. So, nag-i-indicate to na posibleng mahanap pa siya. And then yung 8 of Pentacles kasi na naka-reverse, nagpapahiwatig ito ng stagnant or hindi pagkakaroon ng progress. So, matatagalan yung pagkakahanap dito sa batang to.
posibleng malaki yung chance pa rin naman na mahanap siya pero matatagalan lang. May mga bagay na kailangan mabunyag muna bago to mangyari. Kaya medyo matatagalan talaga. Ang paghahanap magiging mahirap or magkakaroon ng antala dahil sa mga taong nagtatangkang pigilan kung ano ba talaga yung kalalabasan ng investigation na to. So, mukhang hindi simpleng pagkawala or pagkalunod ang nangyari kay Jolus, no? May mga indication kasi dito ng panlilinlang, pagtatago, at isang posibleng foul play. May mga taong nagtatangkang ilihim ang totoong nangyari sa kanya. Kung ipagpapatuloy yung paghahanap dito, kailangan hanapin yung mga taong maaaring may alam, especially may babae ditong nakakalam ng tunay na nangyari. Lalo na sa isang babaeng may kaugnayan sa kaso. Okay? So, ayan ang aking reading. So, I hope na sana itong batang to ay mahanap na soon. Siguro gagawa na lang tayo ng prayer na pwedeng gawin or may alay sa kanya. And sana dun sa family, lumakas yung loob nyo during this time. Okay? So, yun lang. Salamat sa panonood, guys. Bye! At yun mga Q, yung pagbasa ng tarot card ni Ma'am Jassy Dagasdas dito po kay Joros Flores. Ito po ay opinion po niya sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang tarot card na sa atin pa rin po kung paniniwalaan natin siya or hindi. Pero ganun pa man mga Q ay patuloy po tayo magdasal dahil alam niyo po mas powerful po ang pagdadasal para mas makita na po sa mabilis na panahon si Joros Flores para makabalik na po sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa panonood mga Q. Ipagdasal po natin na makita na po si Joros Flores para makabalik na po siya sa kanyang pamilya kasi sobrang masakit po yung pinagdadaanan ngayon ng pamilya ni Joros Flores at kahit tayo po nakikipagdalamhati po tayo sa pamilya po ni Joros Flores at hangad po talaga natin na makita na po yung bata sa mas mabilis na panahon mga Q.